Get back no balik na because we will have again our second session. Kinsa excited pa to receive more, no, to have a better and sharper nga marriage. Amen. Sige na, so can we all stand as you welcome once again our G12 National Coordinator, no other than Bishop Oriel Embaliana. A round of applause to our God for his life. Makakaupo na po tayo lahat. Magandang hapon. Alam ko po, medyo peligrosong oras ngayon. No? So kaya lahat po ng inaantok, malaya ho kayong makakatulog. Opo, lalo na yung mga may dalang bata, nakakaantok yan. Tiyakin lang ho natin makatulog tayo habang nakabukas ang mata at nagte-take notes, okay? Sino pa po excited sa hapon pong ito? Alam niyo po, nung nabalitaan ko na pupunta ako dito para mag-share po ng mga bagay patungkol po sa mag-asawa. Ako po ay may asawa na rin. Yung kanina pong kausap nyo rito, yun po yung asawa ko. Dati kong syota yan. Sinagot ako. Ayun, pinakasalan ko. At kung di po ako nagkakamali, 34 years na kaming kasal. Tama ba, sweetheart? Dali ko, ha? Alam mo, nakalimutan ko. So, 34 years na po kami mag-asawa. Hindi pa ho kami nagkahamunan na maghiwalay kahit isang beses. Kasi po, yung ituturo ko sa inyo, ito po yung minaster ko. Okay? Ready na ba kayo? Okay. Nag-decision ako, Lord, ano yung dapat kong ituro dito? Kinakailangan ng mga couple sa Pilipino, mga practical understanding sa pag-aasawa. No? Ayoko na hong magturo kasi marami naman nagtuturo din sa inyo. Ayoko na hong magturo ng mga malalalim. Gusto ko, ano ba yung problema talaga? Di ba? Para pag uwi ninyo, baka may tamaan doon sa mga problemang binabanggit ko. At least yung mga problema ninyo, unti-unti yung nasasagot, naayos, no? Una, gusto ko pong banggitin ito, walang mag-asawa na walang problema. Wala ho nun. No? Darating at darating ang mga problema, ang mga pagsubok. No? But kinakailangan po doon sa mga trial, sa mga problema, ay lagyan natin ng mga tamang kasagutan at kaparaanan. Bigyan ko lang kayo ng illustration. Alam niyo po ba na ang babae, kapag may problema, sila po ay laging emotionally response. Kaya maraming babae, pag may problema, iyakin. Kasi po, mas madali silang mag-emotional response. Pero yung mga sinanay nila, na pag may problema, nag-emotional response, sabi ni Mister, ito, nag-emote na naman, diba? Tawag ng ibang lalaki, ano ba, nagdadrama ka na naman. Kasi po, nagre-respond emotionally. Ngayon, mas maraming lumalalang problema, lumalaki ang problema kapag ginagamitan ninyo ng emotions ang problema. So, hindi ko po ipinapanukala na kayo'y matuto pa further na mag-emote continually. Kasi po ang emotion, malakas mag-manipulate. Di ba ganito? Kasi nararamdaman ko parang hindi mo na ako mahal. Grabe, ako nagbayad ng tubig, kuryente, pakain, paaral ng mga anak. Hindi mo nararamdaman yon? Kasi nga, ginagamitan mo ng emotion. Ang ibig ko sabihin, pag tayo po ay nalalapit sa mga problema, pinag-aaralan natin paano gumamit ng isip, hindi ng emotion. Parang hindi mo na ako mahal. Ako nga nagbabayad ng tubig para sa'yo. Kuryente, pagkain, apartment. Di ba? May pampakulot ka pa, may pang manicure, pedicure. Hindi pa rin kita mahal. Hindi ko nararamdaman eh. Talagang magkakagulo kayong dalawa kasi ini-emote mo, hindi mo iniisip eh. So ano ang tamang ginagawa?
Mag-emote o mag-isip? Uy, mukhang may natututunan. No? Di ba? Hindi ho ginagamit ng mag-asawa yung purong emotions. Of course, nag-i-emote din tayo, may emotional tayo. Pero hindi ho natatabunan ng emotion ang intelligence. Dapat angat ang intelligence, ang emotion sa baba. Siya, amen. Parang hindi na ako mahal ng asawa ko. Totoo ba? Isipin ko nga muna. Nung isang araw, ako binigyan ng sweldo. Pangalawa, pinakain naman ng buong pamilya ko. Binigyan pa nga ng pera yung nanay ko eh. Binili pa kami ng bagong magandang sopa at refrigerator. Ang nakakaya naman pag sinabi kong hindi niya ako mahal. Nung nag-isip ka, na-realize mo, hindi, mahal ako nito. So hindi ka na nagsimulang manggulo. Say amen. Alam nyo ba, ang mga emotional, sila yung mga basagulero. Lagi nang aaway. Kasi nga yung nararamdaman nila, gusto nilang patunayan na yung nararamdaman nila, tama. Subukan mo, mag-isip ka. Kasi pag nag-iisip ka, malamang, ma-realize mo kung ano yung mali at tama. Nag-iisip ka eh. Kaya na, bro, amen. Sino rito katabi mo asawa mo? Sabi mo sa kanya, may magandang salita. Sweetheart, mag-isip lang tayo ha. Huwag lang puro emote ha. Sino rito excited mag-isip? Kasi sisimulan ko na yung problema. Okay? Ready na ba kayo? Meron ako napiling 10 problema ng mag-asawa. Okay? Ngayon, babanggitin ko po ito isa-isa. And then, tingnan nyo po kung paano tayo makaka-relate. Okay? Halimbawa po, number 1 problem is communication breakdown. Pag sinabi ko pong communication breakdown, dito na po. Okay? Hindi problema na meron tayong mga arguments. Normal yon. Pero ang tanong, paano natin pinag-uusapan kapag may arguments na? Hindi ho kasi natin maiiwasan ang arguments sa pagiging mag-asawa. Pero napupuntahan nyo po yung pag-usapan natin. Di ba? Pag-usapan natin. Minsan po ang mga mag-asawa, pag nag-uusap, hindi nila marating yung tinatawag nating ano ba yung pinag-aargumentahan natin? Papasukan pa ng masama loob ko ayun, talagang lalong gugulo. Now, listen to this. Let us assume that your partner can read your mind. Pero hindi naman nakikinig. Nasubukan niyo na bang makipag-usap sa asawa mo? Yung parang, ang tindi ng misis ko. Pati utak ko, nababasa niya, oh. Ang galing. Nakaranas na ba kayong ganon? Pero ayaw namang makinig. Yung bang parang may telepathy, alam mo na iniisip mo, ganyan ka talaga. Bakit mo, sandali, makinig ka muna. Meron ba kayong napangasawa na may angking kakayahan? Na ang isip mo pa lang, alam na niya. Ang hirap kausap, no? Kaya na heavy man. Nagsasalita ka para magpaliwanag. Ang pinapakinggan yung isip, hindi yung sinasabi mo. Kaya nga po, ibig sabihin po nun, may communication breakdown na. Hindi na kayo nakakapag-usap kung meron man arguments kasi nangunguno na po. Mga banat po ng mga ganyan. Lagi kang ganyan. Ha? Kadadating ko pa lang, lagi akong ganyan. Lagi kang ganyan. At ang sagot ni Mrs. is stonewalling. Bahala ka. Stonewalling. Ayaw makipag-usap. Magwa-walk away. There is a communication breakdown right there. So yung pinag-arguments nyo, hindi nyo maayos. Dapat,
hayaan mo siyang magsalita. Pakinggan mo. O ano ba nangyari? Baka meron ako na misunderstood. Di ba? Nakaranas na ba kayo na ikaw gusto mo magpatawad, siya gusto niya, tirahin mo! Nagkamali, gusto kong patawarin. Ikaw gusto mo, tirahin ko. Mahirap yon. Pag-usapan natin, bakit wag nating tirahin? Are you listening? Mga pastor, andito ba kayo? Hindi ho madali. Ang laging sagot minsan, pag may argument, okay, ano treatment? Silent treatment. Tatahimik na lang. Punta na lang ako sa kwarto. Lock the door. O the silent treatment. No communication. Nagbe-breakdown ng communication because sa mga actuation natin, bakit tayo papasok sa kwarto? Pwede namang mag-usap. Bakit tayo magtatalikudan, mag-stonewalling? Let's discuss. Amen. Isang mister sabi, Pastor, pag kami nag-usap, lalong gugulo. Sino sa inyo mahilig makapag-usap, lalong gumugulo? Hindi ko kasi communication yun eh. Solve nyo tong problem na to, communication breakdown. Pag ang mag-asawa, meron na kayong communication breakdown, very easily offended. Kasi wala nang communication eh. Dahil hindi na kayo nagko-communicate, nagpa-pile down na yung mga problema, patong-patong. Hindi naman naaayos, hindi na pag-uusapan. Isang kanti mo dong galit. Why? Ang naalala niya yung hindi naaayos na problema. So never ever let this communication breakdown happen. Mag-usap na lang kayo. Pag nag-uusap, huwag mag-e-emote, mag-iisip. Di ho ba? Minsan yung mga lalaki, mas tendency, wala sa emotion, sa isip eh. Kaya pag nag-uusap po yung mag-asawa, yung mister nag-iisip, napapangiti lang. Ay pag nakita ni Mrs. na kumingiti-ngiti, pag-ising-ising ka lang dyan, nagagalit si Mrs. Kasi gusto niya, sumabay ako sa kanyang topak. Hindi ho po pwede yun. Dapat communication open. Kaya na Hebra, men. Hayaan mo siya magsalita, pakinggan mo. Tapos, huwag ka mag-e-emote. Yung iba kasi, pag nakinig na nagsasalita asawa, ako na naman ang mali. Ako na ng bandang huli. Ako na naman ang mali. Ini-emote mo eh. Isipin mo muna. Bago ka magdesisyon. Sino sa inyo mas emotional? Babae o lalaki? Babae, di ba? Tapos pag ikaw nagsalita, intelligence ginagamit mo. Hindi kasi, halimbawa, tinuruan ako ng Diyos, magpatawad ka 70 times 7. Panginoon, mahirap. Mahirap po sa akin yan, Panginoon. Pero pipilitin kong magpatawad. Ready ka na magpatawad, may atraso yung ibang tao. Yung misis mo, hindi alam yung 70 times 70. O di mag-aaway kayo. Kinakampihan mo pa yan. Hindi, nagse-70 times 70 ako. Sabi sa akin ni Lord eh. Hindi ka maintindihan. Kasi hindi ka nadidinig. Communication breakdown. Kahit anong bersikulo ng Bible mo, walang talab. Because communication breakdown. Sino kakaunawa? Yung katabi mo, isawa mo, sabi sa kanya, parang ikaw ang topic ngayon. Lalaki man o babae, may problema po sa ganito. The moment you close down, you shut down your communication, that is the very time the devil will come and bring a lot of confusion and deception. Amen? Ano mararamdaman? Di ba nakaka-frustrate? Nagsasalita ka pero parang ayaw kang pakinggan.
Di ba nakaka-frustrate? Ipinapaliwanag mo, kinokontra ka. So, sa silent na lang. Sige na, ikaw na tama. Because you're not willing to listen. Alam nyo, ang mga communication breakdown, yung kapag ang spouse po, yung asawa, hindi ho marunong makinig. Ang pinakamasamang feelings, yung I feel I was never heard. I was trying to explain, but it seems that she wanted to insist his own side, never hearing my side. Doon po maraming napoprostrate, diyan po maraming mga lalaki na tumatahimik, pero may papasabog na bulkan. Magtataka kayo, bigla na lang yung lalaki, biglang naging Bruce Lee. Nag-ibang tao. Nabago to ah. Naging The Hulk. Diba? Biglang lumaki katawan. Yung asawa niya, ang payat na maliit, ginulpi. Bakit? Punong-puno na ho kasi. Hindi ho, porket born again, walang ganyan. Meron ho kahit born again. Maniwala kayo sa akin. The moment mag-breakdown ng communication, marami po. So ngayon, yung lalaki, they stop sharing. Ayaw nang magsalita. Kain tayo. Sa kapunta. May ganyan na ba kayong asawa? Yan ang mapapala mo. Kasi pag nag-breakdown po yung communication, siyempre ayaw na niya mag-communicate. Sa kapunta, secret. So dito na po nagsisimula yung breakdown ng ating situation. When the partners feel unheard, they stop sharing. Yung mga simpleng usapan, okay, ang daling mag-escalate to arguments. Hanggang mag-escalate ulit, magsigawan. Hanggang mag-escalate ulit, walk away. Alis muna ako, nood muna akong sine, relax muna ako. Daddy, sa kapunta, dito lang sandali, magpapalamig. Maghanap muna ako ng pokpok kasi yung pokpok mas sweet sa akin kaysa sa nanay mo. Kaya maraming nang bababae. O mga babae, huwag kayo magagalit. Yung pokpok kasi, pag nilapitan ng mister mo yon, hoy, sweetheart, kamusta ka na? Alam mo na, miss kita. Halika. Yung misis, saan ka na naman galing? Sabi nung mister, diyan lang po, may pinuntahan lang po ako. Ayaw nang magsalita, tahimik na. Bakit? Communication breakdown. Hindi mo may unawaan. Bakit ako pinagpalit sa pokpok? Mas maganda naman ako doon. Pero mas mabait siya sa'yo. Yan lang ang sasabihin ko sa'yo. Pinagpalit ka kasi mas mabait siya sa'yo. Hindi, pera lang ang habol. Ikaw, ang habol mo, ikaw lagi panalo. When communication breakdown, it escalates everything. Hanggang yung lalaki, ready ba kayo dito? Mag-decide na siya. Magtatago, maglilihim. Kasi meron na siyang gustong, kasi naghahanap din siya ng peace of mind. Ang ability ng mga pokpok, meron silang ability na bigyan ng kapayapaan. Kaya yung mga lalaki, pagkasama yung kabit, peace of mind. Wala namang kabit na nang-aaway eh. Puro peace of mind. Pag uwi sa bahay, yera na naman. Gusto ko ng kapayapaan. Uy, si Pokpok, naalala ko. So, saan siya pupunta? Ingatan nyo. Ito po yung madalas na nagmula lang sa communication breakdown, napunta na sa pambababae. Kasi hindi kitang makausap na matino eh. Pag nag-usap yung pokpok tsaka yung mister grabe, ang ganda ng pag-uusap. Laging masaya silang dalawa. Yung lalaki nag-i-enjoy. May masahe pa yun, ano? Samantalang yung misis pag nakipag-usap. Sino may natututunan ngayon? Taas yung kamay. Ha?
Maraming babait na misis ngayon. Amen? Say amen. Baka meron dito mga lalaking papunta na dun sa pokpok na sinasabi ko, maghunos dili ka. May mga misis pa rin mas the best. Amen? Palakpakan natin yung ating mga misis. Instead of arguing who is right and who is wrong, let's solve the problem together. Diba? Let us solve the problem together. Huwag na natin patunayan kung sino tama o sino mali. Ayusin na lang natin. Sino sa inyo willing puntahan yung level? Huwag na tayong mag-argument kung sino tama o mali. Ayusin na lang natin. Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin na lang natin. Alam nyo, tip ko sa inyo, as long na kayo'y nag-communicate, whatever situation, hindi mawawasak ang pamilya nyo. Open communication lang. Yan ang susi dyan no? Galingan nyo magsalita. Di ba sabi ko sa inyo kaninang umaga, paano kung mapurol? Marami kang wawasakin. Dapat matalas yung salita mo. Kayang magpagaling, kayang mag-ayos, kasi matalas kang magsalita. Matalino ka. Pwede bang palakpakan niyo ang Panginoon? Pangalawa, punta tayo. Ito po yung pangalawang problema. Money and financial stress. Ay, hindi ko ito iiwasan. Talagang sasabihin ko to. Kasi po, pag kayo po ay married, may asawa kayo, naku po, talagang kailangan po ang pera. Sa totoo lang po, money is not just about money. Ang pera, hindi lang pera yan. The truth is, money is about security, values, and freedom. Pag yung babae, walang nakukuhang pera sa asawa, nababagabag ang kanyang security. Say that word, security. Siyempre, yung babae, gusto niya, ay pampaaral yung anak, may pambayad ng bahay, kasi yun na nagsisecure sa kanya. So, bata pa lang ako, nakita ko yung misis ko, magbabayad dyan ng bahay, kuryente, tubig. Ay maniwala kayo, buwan-buwan, problema. So, nag-isip ako noon, sabi ko, para wala na siyang problema sa pambayad ng bahay, dapat makabili ako ng bahay. So, one day, nakabili ako ng bahay. Masaya siya, wala na siyang binabayarang bahay monthly. Amin na yung bahay Pero tinitingnan ko siya, nagbabayad pa rin ng kuryente, ng tubig. Bumili ako ng solar. O di ang mura na. Naintindihan niyo ako? Dito ko natutunan, ang pera binibigay sa atin ng Diyos para magbigay din tayo ng security sa asawa natin. Gusto kong i-challenge ang mga lalaki. Hindi siya mukhang pera, mukha siyang security. Gusto niya ng security. Say amen. Minsan yung mga lalaki, kung makakantsaw sa babae, ang napangasawa ko kasi mukhang pera Bakit? Alain mo tuwing katapusan, hihingi ako pambayad sa bahay. Tapos sa tubig, tapos sa kuryente, tapos sa grocery. Sabi ko, siyempre, babayaran mo talaga yan. I pray na lahat ng couples dito, lahat ng family dito, one day magkakaroon ng sariling bahay. Sariling solar. Amen. Sariling kotse. Siyempre, yung pera nga, wag yung worldly to, makamundo to. Hindi ganon. Ang pera po, ulitin ko, is about security. It's about values. Alam nyo, pag ang asawa mo, sinisecure mo siya, nararamdaman niya, she is being valued. Amen? Kawawa naman yung babae, pinakasalan mo, ang ganda ng bata, Tapos hindi mo binigyan ng bahay,
walang pambayad ng tubig, kuryente, walang makain. Ito yung babaeng ito malulungkot. Ang mapipil niya, I'm not being valued. Ba't ganun? Ang alam ko, lahat ng babaeng may asawa, may bahay, may pagkain. At least man lang ako, kahit basic lang. Eh wala. Now I feel I'm not being valued. Ito yung dapat tinuturo natin sa simbahan din. No, wag lang puro prayer, wag lang puro faith. Paano naman ang bills? Say amen. Sabi nung isang umatin, sabi ko sa'yo, wag na tayong umatin eh. Tingnan mo, nalaman pala ni Bishop Uriel yung kalagayan natin. Mga lalaki, nahamon ko kayo. Bakit mo tatawagin ito yung aking may bahay na wala namang bahay? Say amen. Paano mo sinabing mahal mo siya? Lagi siyang minumura. Yung ba ang pagmamahal? Pinagmumura? Hindi nagbabayad ng tubig, ng kuryente, ng bahay. Minumura. Mahal kita. Pero sweetheart, minura ako. Pag mahal mo, huwag mong hayaang ang asawa mo yung minumura-mura lang. Gagawan mo lahat ng paraan. Sino may natututunan? Meron pong financial stress na nagaganap. Ha? Eto. Pastor, bakit nagkaroon ng financial stress? Minsan kasi sa mag-asawa, magkaiba ng spending habits. Si lalaki, savings. Si babae, spender. Nagkakagulo ngayon. Kasi iba yung, meron kasi mga ibang spend. Yung lalaki, bago gumastos, matalino. Yung babae, spending habits niya, buy all you can. May credit cards naman tayo eh. May mga babae nga eh, may mga financial secret. Malaki na pala yung utang niya, hindi niya pinapaalam sa asawa niya. Mali po kasi spending habits. Say amen. Minsan may lalaki, sumasweldo. May babae din, sumasweldo din. Siyempre, meron silang unequal incomes. Alam niyo, nakakatakot. Kung po pwede lang, pakiusap po sa inyo. Yung lalaki na lang ang kumita. Maniwala kayo. The moment ang babae kumita ng pera, makikipaglaban na yan. Are you listening? Yung mga babaeng umaasa lang sa asawa, wala akong magagawa kung wala ka sa akin, sweetheart. Ni pang riban, wala akong makukuha. Kaya maganda yung babae, walang trabaho talaga eh. Kasi pag nagkapera yan, mamatahin minsan yung lalaking walang pera. Pagtutulungan pa ng biyanan. O paano na yon? Di ba, mga kapatid? Magkakaroon ng disagreement sa finances. Sabi ng asawa, mag-ipon tayo ng pera para makabili tayo ng bahay. Pero gusto kong mamasyal. Sabi ni Mrs., vacation naman tayo sa Alaska. Ay, mahal doon. O sige, sa Singapore na lang. Doon tayo sumakay, pumunta tayo sa Caribbean. Kung ipunin na lang kaya natin para may bahay tayo. Ikaw naman, misa lang ako maglambing sa'yo. O nga, sweetheart, 3 times a day eh. Minsan po, maraming financial argument. Di ba? Minsan po tayo, mag-a-argument tayo kasi, ba't binili mo pa yan? Nadinig nyo na ba yun? Sino sa'yo nakarinig sa asawa mo? Ba't ka bumili niyan? Ba't ka bumili niyan? Ha? Bakit ka bumili niyan? Nadinig nyo ba yung mga ganong, alam mo, mahal yan di ba? Oo. Sayang yung pera. May konti, sasabihin niya, ikaw naman, ngayon lang ako bumili para sa akin, hindi mo naman pera yan eh. Yan gulo na po. Kasi po,
Makinig kayo mabuti. Mag-asawa, mag-trust kayo sa isa't isa. Tapos meron kasi kayong goal eh. No? You need to trust one another. Sa pag-purchase, alam ko, matalino ka eh. Pero pag nakita kitang bobo, magsasalita ako. Say amen? Ako, may tiwala ako sa misis ko pag nag-shopping. Tiwala ako sa'yo. Pero pag sumobra ka na, makakadinig ka. Di ba? Dapat ganun eh. May kumakapit ng mahigpit sa mister. Minsan yung mga mister, tumatahimik lang yan eh, pero asar yun. Ba't mo binili yan? Again, this is the second problem. Money and financial stress. Nakaka-stress po kasi may goal tayo, may bibilin tayo. Ikaw naglalakwatsa. Minsan lang naman eh. Nasubukan niyo na bang sabihan ka ng misis mo na, alam mo, ang laki ng sale. 120% discount. Grabe. 120% discount, ikaw pa binigyan ng pera? Pabili nga po, ikaw pa bibigyan ng pera. Ridiculous, di ba? Sinong tangang negosyante na magpe-percent discount na hindi ka pagkakakitaan? Ha? Ang mga negosyante ganun, bibigyan ka ng 50% discount, pero ang gagawin niya, bago niya ibenta, lalagyan mo niya ng plus 50%. At nakalagay doon 50% discount. Tuwang-tuwa ka, hindi mo alam, nauto ka lang. Eh yung mister mo, alam yung diskarte na yon, ikaw hindi. So pinagtatawanan ka ng mister mo, naloko na naman itong asawa ko. 50% daw, hindi niya alam. Di ba? Pinagayabang pa sa mga classmates. Alam mo, classmate, nakamili ako, 50% discount. O, tinan mo, ang ganda, di ba? Mura lang yan. Pero yung mister sa gilid, napapamura. Why? Magkakaroon tayo ng financial stress pag hindi kayo nagkakaisa sa paggastos ng pera. Ayun. Sino merong naayos na buhay ngayon? Say amen. Huwag niyong, tanungin niyo muna, pag binili ka ba to, i-argue ba to ng asawa ko? Ay, i-argue to, wag na lang. Oh, yun. Di ba? Tama, ganun ka lang kasimple yun. Ngayon, kung talagang gusto mo, at tingin mo, i-argue ng asawa mo, tawagan mo yung asawa mo, sweetheart. May nakita ako dito, pwede ko ba itong bilhin? Kasi ayoko mag-argue ka sa akin eh. Gusto ko bumibili ako ng masaya ka din. Di ba ang gandang pakinggan? Ha? Hindi yung uuwi ka na lang, yung hindi na kayo makalakad ng anak mong dalawa kayo kasi samtambakin pinagbibili mo. Di ba? O bakit? Parang ang dami mong binamili ah. Eh kasi sale eh. Ang mura. Mura yan. Magkano total niyan? Say amen. And then, credit card kasi ako, hulugan. Ihulog kita dyan eh. Kahit hulugan yan, babayaran mo pa rin yan. You see, financial stress is coming if there is lack of discipline. Say amen. Nako, dyan po madalas mag-away ang mag-asawa. No? Eh, pag may napangasawa naman kayong mabait, hindi ka naman, sinita mo eh. Inaway ka. Palagi mo, sisitahin ka pa niyan. So, kala mo, tama na ginagawa mo. Diba? Can I have a amen? Hindi ka na sisitahin niyan kasi nagsawa na sa'yo. And then you lose the trust. You lose the confidence. And then, now he finally discovered that my wife is not a thinker. Sino sa inyo nakapag-asawa ng isang panic buyer? Yung parang lagi nagpapanik pag nagpunta sa mall. Sino katabi mo panic, nagpapanik? Andun ka sa lamkat kay, imbis na nagko-conference, nagsha-shopping, panic buyer eh.
Ito palang dalawang problema na to, mabigat na, di ba? Sino may natututunan? No? Siguro dapat talaga may mga time na ganito, pinag-uusapan to eh. No? Kasi minsan po sa simbahan, puro tayo, manalangin tayo, patawarin natin ang ating mga asawa. Yung mga may resentment dyan, eh pagkatapos mag-repent, nag-resent eh, nag-shopping eh. Totoong masama ang loob ko siya, sweet, at pinapatawad na kita. Huwag tingin mo nag-shopping ulit. Hala, mas malaki pinamili ngayon ah. Naka 17,000 ah. Ha? Kahapon 20,000. Sweldo ko 14. Mukhang makukulong ako. Why? Because meron na kayong, alam nyo, suggestion ko, no? Huwag nyong dalhin ang pamilya nyo sa financial stress. Ha? Yung self-control para wala kayong financial stress. No? Meron ba ditong yung asawa mo gustong mamili ng mamili? Tapos yung bahay nyo punong-puno na, wala na kayong malakaran. Diba? Saan ba ako dadaan? Yung mga damit mo, pinalayas na yung mga damit mo, puro damit na lang niya. Yung mga ganong style. Ang saya, di ba? Ay, yung bahay, pinilig yung bahay. Para dito ako matutulog, wala na akong matulugan. Bakit? Nasubukan niyo ba yung bahay niyo? Puro sampayan. Puro sampayan. Kasi tinuka siya sa cabinet, sa sampayan na lang. These are building and building and building and building and building. Tapos yung kamay na nakakaranas ng ganitong pagpaparusa. Mga misis naman, binili ka na nga ng closet eh. Gusto mo pa, walking closet. Di ba? Nung nilagay naman sa walking closet, pinuno na naman. So, ginawa na the whole room is closet. Ngayon, si Mister, sa closet na lang natutulog. Panic buying is one of the worst financial stress na nangyayari po sa mag-asawa. No? Ulitin ko, walang problema sa akin kahit mamili, basta maayos, basta tama. Can I help you, Ramen? Pwede nyo naman tanongin yung asawa mo, no? Sweetheart, pang ilan sapatos na yan? Magagalit. Bakit pag ikaw bumibili ng sapatos, hindi kita sinisita? O sige, bili mo na lahat hanggat gusto mo. Di ba? Yun, yung misis, mukha ng sapatos ngayon. Take control para ma-avoid ang financial stress. Say amen. May mga babae, pag binenta mo sapatos, makakabili ka na ng bahay. Sa daming inipon, ibenta mo lahat ng sapatos, siya makakabili ka ng bahay. Imagine nyo kaano karaming sapatos. Amen. Meron ba ditong lalaki yung napagod ka na lang sa kakabili ng mga cabinets? Cabinets after cabinets. Hanggang yung bahay mo, puro cabinet. Bakit? Kasi nga ganun eh. Financial stress comes to on our way because of lack of discipline. Ulitin ko mga kapatid. Ang mga lalaki, pinoprovide ng finances ang asawa. Mga babae, pag naman kayo binigyan ng finances, huwag niyong abusuhin, tuloy may stress yung asawa niyo. Siyempre, sa gusto mo, may stress po talaga yon. Bigyan niyo ng konting relaxation. Ha? Kinakailangan po, yung pera para bigyan tayo ng freedom. No? Ma-release natin yung value sa asawa natin. At higit sa lahat, mga kapatid, bigyan mo sila ng security. Na huwag silang matatakot, magwo-worry. Nung ako po ay bata, ang sense of security ko lang sa buhay ko, may bahay kami, may pagkain, may pambayad ng bills. Mapaaral ko yung mga anak ko. Yun lang. Kahit ilang peraso lang damit ko, masaya na ako. No? Kasi inuna ko yung security,
ipinakita kong valuable sila sa akin at higit sa lahat, pinakita kong meron tayong freedom, malaya tayo. Pangatlong problema, may natututunan tayo? Ha? Pangatlong problema is division of labor and chores. Pag mag-asawa po tayo, yung mental and physical load of running a household, sometimes ito po yung source ng resentment. Okay? Maganda yung nadinig ko minsan sa misis ko, sabi niya sa mga anak niya, huwag na kayong tumulong maglinis. Tiginan yung mga anak ko, basta huwag kayong magdudumi. Tulong na sa akin yan, mga anak. Kahit huwag nyo na akong tulungan, huwag lang kayong magkalat. Hati, semen, biglang sinabi sa akin, Pastor, kasama ka doon. Sabi ko, sweetheart, wala ka namang lilinisin kung di ako magkakalat. Ako taga-kalat, ikaw taga-ayos. Gumano ng misis ko, palusot ka na naman. Sa totoo lang, I realize, hindi lang pala yung misis natin ang tumutulong sa pagtatrabaho. Pagdating sa bahay, division of labor. Can I have a amen? Alam niyo, ang pangit, pag yung babae, napipil niya, ako na lang palagi ang gumagawa dito, ikaw hindi ka tumutulong. Parang sobra naman yung share ko sa paglilinis, ikaw hindi. Sino rito yung lalaki na pag dumating parang boss, pagkaupo, tapos medyas doon, tapos ang t-shirt doon, parang yung misis, fair share. Can I have your amen? Kinakailangan po, pag-aralan nyo rin to, no? May mga babae na ang threshold niya sa cleanliness ay iba sa lalaki. Ako po, lumaki ako sa Quiapo. Yung misis ko, lumaki sa BF Resort. So yung threshold niya sa dumi, ibang level. Sa akin, yung malinis na, madumi pa sa kanya. Ibang level. Say amen. So pag sinabi ng asawa ko, linisin mo. Isip ko noon, linis like Quiapo Place. Yun. Pagdating niya, sabi ko, maglinis ka. Sabi ko, naglinis naman ako ha. Linis ba yan? Yung pala, magkaiba pala tayo ng standard. Ano ba dapat? Pababain ng misis ko yung standard o umangat ako sa standard? Ano ba maganda? Di ba mas maganda, taasan ko yung level. Say amen. So one day, natuwa siya pag-uwi. Uy, ang linis ah. Level up, baby. Nag-level up ako eh. Di ba? Wala siyang alam-alam. Mas tinaasan ko pa one day ang kanyang level. Oh, ba't may nakalat to? Dapat walang nakakalat yan. Oh, eto, dapat walang nakakalat dyan. Oh, eto, wag dapat. Naranasan niyo na ba yung wag dapat kalat? Kalat pa rin ang bahala ka na nga sa buhay mo. Ayun, na-stress ka ngayon sa kalat. Yan, nagiging problema na yan. Kasi ang pag sinabing division of labor, hindi yung hati kayo magtrabaho. Hati kayo sa standard, paano nyo mini-maintain ang bahay. Naku, walang ganitong seminar. Ako lang gumawa nito. Kasi binabanggit ko to. Kasi ito yung lagi pinag-aawayan. Sawa na ako sa counseling na ganito. So sabi ko, mas maganda, ituro ko na lang ito. Malungkot ang mga babaeng pag nararamdaman nila, parang I'm doing more than what I need to share. Ito po ay common. Kapag yung isa po, ang threshold ng kanyang cleanliness, orderliness, magkaiba dun sa lalaki. May mga lalaki dito, yung kahit ganun lang, okay na, di ba? Hindi ko alam yung threshold ng cleanliness ni Ian. Malinis talaga, ha? Ching, ano ba, Ching? Anong level kaya? Tapos, iniisip ko, pagdating ko sa bahay ni Ian kasi minsan, ang ganda. Sino kaya nag-maintain nito? Si Ching o si Ian? Tingin ko si Ching. Di ba? Minsan, ang mag-asawa,
Meron talaga diyang mataas ang standard kung bakit malinis, maayos, maganda ang bahay. Pero paano kung give up na ng spouse mo yung bagay na yon? Yung hindi na siya nag-iisip ng maayos, may busy ako busy ako. Ano kaya mangyayari? Di ba dyan nagsisimula na yung stress? Kasi yung supposed to be na pinaghahatian nating pampaganda, hindi na ho natin nagagawa. Can I have an amen? Tama po ba? Natatandaan niyo po ba kung ano yung dapat gawin? Ako minsan pag pumunta ako sa bahay, ganito ako Dapat ganito to Dapat ganito to. Nakaranas na ba kayo may mga dapat ganito to? Dapat ganito to. Kasi meron kang gustong, may load sa isip mo na alam mo ang tama at gusto mo mangyari, di ba? And then pag ito naayos, ang saya-saya mo. Pero hanggat hindi naayos yon, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Sabay babanatan ka ng misis mo, hindi mo ako maid. Hindi mo ako nanay. Tumulong ka. Kung gusto mo ng maayos, walang alila dito. Ginanong ka pa ng misis mo, no? Hindi mo ako alila, hindi mo ako maid. I am your princess. Hindi, baka queen. No, a princess. Naku po, patay kang bata ka. Yung gusto mo lang maayos, inanag ka pa. Naku. Pagka nagsayo, pag sinabi mo sa kanya, meron ka agad defensive response. Gulo ang hirap ng buhay na to. Yun lang ayusan ng bahay, problema. Pwede ko ba sabihin ito? Ayusin natin. Pag alam natin hindi maayos, ayusin natin. Huwag nating patagalin, huwag nating pahirapan, huwag nating mag-isip No, pagtulungan natin, i-divide natin. Kung ano yung ayaw at gusto at standard ng asawa natin, gawin natin. Huwag natin ipagpilitan ang mali. Please. Nakaka-stress. Say amen. Nasubukan niyo na bang gustong malinis na bahay, maayos na bahay, pero hindi malinis, hindi maayos, kasi yung threshold niya sa kadumihan, ang lakas. Diba? Ako, batang Quiapo ako, ang threshold ko sa dumi, malakas But when I get married with my wife, nawasak yung threshold na yon, napalitan ng maganda. So, nag-iba yung standard ko. Ang matindi, nilagpasan ko pa yung standard niya. So, nagkakaproblema siya sa akin. Kasi, dapat ganito, 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 ganito. Buti naman yung asawa ko mabait. Iba talaga pag mabait ang asawa mo. Amen? Amen po ba? Tingnan nyo, marami kasing mabait na madungis. Mabait na madumi. Masarap na asawa, yung mabait na malinis pa sa bahay. Aray ko po. Please, Pastor Oriel, don't hurt me. Masarap pong bahay, mabait na misis mo, malinis pa ang bahay mo. Amen? Masarap po yung bahay, pag madumi, tumutulong naman yung husband sa pagsasaayos. Amen? Ako, tumutulong ako sa misis ko. Ako tagabili ng basahan, walis tambo, walis tingting. Tulong ko na sa kanya yun. Di ba? Ako bibili ng sabon. O yan, linisin mo lahat. Tama ba, sweetheart? Pero, pagdating po ng ayusan sa mga bahay, like nasira tubig, nasira kuryente, alam ko naman yung misis ko pa gumawa niyan. Ako na po gagawa niyan. Pang-apat na problema, eto na. Maganda tong pang-apat. Ang pang-apat po ay ang intimacy and sex. Bakit ang topic ng sex parang ayaw pag-usapan sa tahanan ng Diyos? Samantalang ang sex ay design ng Diyos. Ang sex ay gawa ng Diyos. Dahil ayaw natin pag-usapan, natututunan tuloy sa labas. Natututunan tuloy doon sa mga YouTube. Bakit nagkagano? Ngayon, yung sexual life ng lalaki, sira-sira, yung babae nagsasaper, kasi hindi natin itinuro yung tamang intimacy.
Emotional and physical intimacy are deeply linked. Yung emotional life mo, tsaka yung physical life mo, magkadugtong yon kung gusto mo ng healthy sexual life. Paano ka makikipag-sex sa isang masama ang loob na misis? Di ba? Misis, okay bang makipag-sex yung masama loob mo? Hirap po yan. Ang ibig ko po sabihin, nakaling po kasi yung ating emotional being, at pag may problema ka doon, may sama ka ng loob, may bitterness ka, walang gana yung misis. Tama po ba? Pag masama loob sa yung misis mo, parang lagi kang mabantot. Lumayo ka nga, baho mo. Kahit naligo ka na no, nag-shampoo ka pa. Eh bakit? Meron no kasing emotional involvement sa physical attachment. May natututunan tayo. May differing desires for intimacy. May mga babae o may mga lalaki, they need sex to feel connected. Yung iba naman, they need to feel connected to have sex. And if you let this physical affection die, if it die out, na meron pa kayong relationship, masisira po kayo. As long as there is relationship, it's normal na meron tayong sexual activity mag-isawa. Amen. Hanggang ilang taon, Bishop Oriel, ang pagsisex. May nakikita kasi ako matatanda dito. Sabi nung matandang babae, naku, matanda na tayo. Diba? Eh, paano ho yan, yung asawa mo? Nakaranas na po ba kayo na yung physical rejections ng spouse mo? Yung ina-avoid pa niya pati physical touch? No? Meron na ba kayo naramdaman parang ka-roommates ko na lang to, hindi ko naka-partner? Diba? Pagka-roommates, yung tabi lang kayo, malayo pa ng konti, roommates, kamusta ka na? Okay naman. Eh kasi hindi ka naman nakikipag-sex sa roommates mo di ba? Nakikipag-sex ka lang doon sa kapartner mo. Sino sa inyo ang katabi mo, feeling mo kapartner mo ngayon? Yung iba hindi makasagot. Kasi tama po kayo, Bishop. 3 taon na kami hindi nagsesex nito Roommates ko na lang to. Ano ka ba naman? Ang tanda na natin, 42 na tayo. Hindi bata pa ho yun. 50 pa lang tayo, 60 pa lang tayo. Hallelujah. Makinig po kayo. Dinisay ng Diyos na ang babae at ang lalaki magbibigayan sa sex. Kasi po yan, may nagre-reklamong babae. Alam mo yung asawa ko, babaero. Ganun ba? Sabi ko, bakit nagbabae? Ewan ko. Kasi lolo niya, babaero, at tatay niya, babaero. Mukhang naipamana sa kanya. Sabi ko, hindi totoo yon. Makinig kang mabuti. Pag pumunta ka sa piyesta, kainan, nabusog ka, pag uwi mo sa bahay, i-offer sa'yo pagkain. Kakainin mo, siyempre, hindi na. Busog na ako sa piyesta. Ganun din yon. Yung asawa mo, misis, pagpiestahin mo sa'yo. Ha? Paglabas niyan, hindi nakakain sa iba yan. Kasi binusog mo na. Fiesta, baby. Say amen. Tama. Dapat yung lalaki, paglabas sa bahay, saan ka galing? Fiesta. Naku, may malungkot ngayon. Pastor, sa amin, parang parang may burol Bakit? Kapitinapay lang. Huwag niyong bigyan ng kapitinapay yung asawa mo. Fiesta. Busugin mo talaga. Mrs., nadidinig mo ako?
Kasi pag nabusog na yan sa pag-ibig mo, paglabas sa bahay niyan, at merong isang lalapit-lapit, walang gana. Bakit? Busog na eh. Can I have your amen? Pakiusap ko lang din, mga babae. Ayan, nadinig po ng asawa ko yan. Naglakad kami sa Los Angeles, Amerika. May nakasalubong kami. Sabi sa akin nung nakasalubong kong kaibigan ko, nagkataon, nagkita kami sa Amerika. Pastor Royel, kamusta na? Grabe ka. Nagkita pa tayo sa Amerika. Sabi ko, nga bro, no, small world. Ang laki na pala ng panganay mo. Kasama ko yung misis ko, panganay ko daw. Yan, lagi siyang napagkakamalan ako ang tatay niya eh. Alam niyo kung bakit? Inalagaan kong mabuti. Inalagaan kong mabuti. Sabi ko sa asawa ko, mahal na mahal kita. I-delay ko lahat ng aging. Ha? Wala akong planong matulog ng may katabing lola. Kaya yung misis ko, pagkatabi ko, nako, yakap na yakap ako. Meron kasing, pag yung misis mo katabi mo, nako, parang lola na pala to. Kaya mga misis, ingatan nyo katawan nyo. Ha? Alam mo, si Bishop Oriel, nung mag-asawa kami niyan, 28 ang waistline ko. Sexy ako noon. Kaya lang yung 28, umangat na ngayon, dito na. Ako, daming ganyang babae. Sexy noon, sex-sex ngayon. Di ba? Alagaan nyo naman yung katawan nyo. Paano makikipag-sex sa'yo? Ha? Lord, iligtas mo po ako. Parang gagasain mo pa bago mag-sex di ba? Kaya mga babae, pag alam mo pa umauwi na ang mister mo, tanggalin mo lahat ng amoy bawang mo kasi nagluto ka di ba? Magpabango ka talaga, maligo ka. Bubusugin mo siya Come on. Bumili ka ng magagandang damit, ng mga 90s. Yung halos aninag na yung loob. Bili ka nun, meron dito niyan. Bago kayo umuwi, bumili ka, tingnan mo. Yung pagpasok ko sa bahay, sweetheart. Tapos spray mo muna ng pabango. Sino may natututunan sa aking sexual lesson? Itong intimacy and sex, may art kasama to. Hindi to pwedeng pag nagkita, tumba, tapos. Hindi po pwede ganun. Di ba? Ang tip ko sa inyo, pag gusto nyo makipag-sex sa gabi, aalis ka, di ba? Sa umaga, halikan mo na yung misis mo. Sabay bulong sa gilid, mamayang gabi, matutupad ang hula. Lagyan nyo ng konting romance. Say that word, romance. Di ba, yung mahalin mo ng, yung asawa mo yung parang, ikaw naman, nakaka-excite ka naman. At bago ka umuwi, tawagan mo, hello, sweetheart, I'm on my way. Grabe, parang dahan-dahan ganun talaga Lagyan mo ng konting art. Huwag yung pagkadating mo, higa! Para ka namang rapist. Sino rito bubusugin mo ang asawa mo na parang piyesta? Alam nyo ba sa studies, kapag ang lalaki daw kulang sa sex, mas madaling uminit ang ulo. Nagtatawanan yung mga dito. Kaya pala may initin tong ulo to natin, brother na to Kulang to kulang. Amen, mga misis. Para lumamig ang ulo ng mga husband natin. Amen? Fiesta. Yun na lang ang password, fiesta. Kasi pag fiesta, itunog parang hindi bastos Sweetheart, may fiesta tayo mamayang gabi. Sabi ng bata, ano ho yung fiesta? Ano po ba handa?
ang nanay mo maghahanda mamaya. Magluto ka ng masarap, sweetheart, yung bata para may piyesta tayo. Pero iba yon, double meaning yon. Sino po may natututunan? Number 5, problem, lack of quality time and connections. Isa po itong problema na dapat isolve po natin. You know, life gets busy with work, with our kids, and with our other responsibility like our ministry. And usually po our relationship can get put on the back burner. Parang yung ating relationship, isasantabi na lang natin. Pastor po ako, bishop pa ako. Sa dami kong ginagawa, natutunan ko po, I need to take time. Kaya minsan si Ate Jer nyo, tara kain tayo sa labas. I want to take time. Lagi kami may asungot si Tracy. No? Yung bunso naming anak. Pag naramdaman niya nagbibihis, kami mag-asawa. Dad, saan ang lakad natin? Ba't napa natin? Kaming dalawa lang ng mami mo. Hindi, sama ako dapat. So lalabas po kaming tatlo, kakain po kami. O kahit nasa ang restaurant niya. Doon tayo kumain sa BGC. Layo nun Sweetheart, matraffic doon. O sige, kung doon, di ba? Kinakailangan po, tingnan natin yung quality time. Unfortunately, many of us, because we're so busy, relationship with our spouse, hindi po naging priority. Naranasan nyo na ba yung asawa nyo? Naandyan, pero yung isip nasa labas? Yung bang, sino ba iniisip mo? Ikaw. May mga lalaki, pagkasama nyo yung asawa nyo, tapos yung isip mo malayo, trabaho, ministry, hindi ko quality time yon. You lack quality time. Ang tawag ko dyan, dapat nakapokus ka sa asawa mo. Kaya lang meron kang mental distractions. Nadidistract po tayo. Di ba ang pangit tingnan? Hello, sweetheart, date tayo. Hindi mo kinausap, nag-cellphone ka lang. Distraction. Are you still here, mga kapatid? Ito po yung napansin ko po, marami po tayong mga distraction. Then we fail to really date. Mag-date talaga tayo, mga kapatid. Meron ba ditong babae, kasama mo na yung asawa mo, pero nararamdaman mo, ang lungkot mo pa rin. Ano dahilan? Ba't ka malungkot? Because when you are together, there is a growing setting apart. Mga lalaki, pagkasama niyo po asawa niyo, I learned this lesson, na bigyan mo ng time, no? Minsan kasi pagkasama mo yung anak mo nagpapapansin sa inyong dalawa No? So ang mangyayari, yung anak mo pinapansin mo, hindi yung asawa mo. Mamayang konti, yung bata magpapabili, yung misis mo hindi mo ibibili. O hindi, sige, bili ka na rin, parang ganon. So bigyan po natin ito ng quality, yung pag-spend natin ng time sa kanya. Kinakailangan mo po, lahat gawin mo para magkaroon po ng quality ang time. Para kayo magkaroon ng sense of connection. Ibalik po natin yung, nung bata tayo, lagi tayong parang gusto natin siyang kasama. Let's try. Diba? Bakit naman hindi? Porkit ba't matanda na tayo, hindi na tayo nag-date. Sino rito yung nag-date pa rin kayo? Siya sa Manila, ikaw sa CDO. Diba? Zoom meeting na lang. Pangit na date yun. Date tayo sa Zoom? Paano yun? Pangit. Sino sa inyo mamayang konti, dahil nadinig nyo itong message na ito, ide-date mo si Mrs. ngayon. Liga, daan muna tayo dito. Sabihin mo kung ano bilhin mo. Tandaan mo to. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Wow! Wag lang muna ngayon. Wala akong pera ngayon Nangako nga, wala naman pala. Di ba? Naniniwala po ako, isa pong problema ngayon, reklamo ng babae, yung asawa ko hindi na siya nag-spend time sa akin. Parang hindi bagay, no? Yung lalaki magsasalita, wala ka ng time sa akin. Hindi ho bagay.
Tayo kasi ang nag-i-initiate, mga lalaki. Alam ka naman yung babae pa manliligaw sa'yo. Sino rito naniniwala ka? Ang lalaki ang pursuer. Pursue your wife. Never stop pursuing your wife. I would recommend that. No? Ano feeling ng babae? Alam mo ang babae, ang joy nila, ang excitement nila, when they are being pursued by their husband. Ha? Say amen. Yung kahit may edad na, pinupurso mo pa yung bulaga. Uy, kala mo wala ako dito, no? Halika, sama ka sa akin. Alam mo, nag-i-enjoy yung mga babae sa ganyan. Yung mga lalaki kasi, parang sila pa ata ang gustong ipurso. Hindi ho bagay sa'yo yun. Ang lalaki ang nagpupurso. Pangit tingnan yung babae at naliligaw sa lalaki. Dapat ang mga lalaki ang nagpupurso sa atin. If you want to spend quality time with your spouse, pursue your wife. May pera o wala, pwede mong gawin yan. Say amen. Kung wala kang pera, edi sa bahay lang. Say amen. Maglagay ka ng tent na kumot, sabi mo sa sama, tara, laro tayo taguan. Wala ang mga bata, nasa paaralan. Baka po ganun, di ba? You can cook together. Minsan, sinasabayan ko yung asawa ko, magluluto siya. Sasamahan ko siya doon sa kusina. Tapos habang nagluluto, nagkukwentuhan, minsan aasarin ko siya, papatawanin ko lang siya. Tapos mamayang konti, luto na yung pagkain, ilalatag niya na. And then I'm very proud, sarap ng ulam. Yung kahit na hindi na masarap, sarapan mo pa rin. Minsan nagluto yung asawa ko, ang sarap-sarap. Yung gulay, sabi ko, sweetheart, ang sarap nito. Ito yung hinahanap ko eh. Nakita ko yung mukha niya, nakangiti siya, ngiti-ngiti. Pero totoo yung sinabi ko. I find out, you can just spend quality time just being together in the kitchen. Can I ever amen? Pero hindi ko lang talaga siya masamahan sa mga halaman. Yung bang talagang halaman, papasok lang sa mga gubat, ayusin. Sabi ko, Eva, mag-isa ka. Hindi ako sumasama talaga, no? Taga-buhat ng paso, taga-ayos, pwede ako. Pero ako yung magkakakalkal doon, sorry, hindi ako para doon. Sino po may natutunan ngayon, mga kapatid? Mag-alas 5 na, at least naka-anim ako, last and final. Number 6, the unrealistic expectations and the Hanamin pace ending. Pag-aralan niyo po ito kasi minsan po dito tayo nag-aaway, nagkakaroon ng arguments. Yung over ang expectation po natin, mga unrealistic. Marami pong couples ngayon nag-struggle when the initials, yung passionate pace of relationship, nag-fade. Pag tayo nag-asawa sa umpisa, yung relationship natin, ang tindi, ang ganda. Alam niyo po ba na nag-fade ang passion ng bawat isa? Kaya dapat magaling kang mag-rekindle ng passion sa inyong asawa, mga kapatid. Stop believing na meron tayong perfect relationship. Yung gusto mo effortless, gaganda, conflict-free, gaganda, hindi ho totoo yun. Walang conflict-free, effort-free na relationship na gaganda. You need to make an effort. I make a decision kasi nung bago ako nag-asawa, ang akala ko po kasi, ine-expect ko na ang partner ko will be the sole and only source of happiness at ang magpupulfill ng needs na yon. One day I surrendered the thoughts. Hindi ho perfect yung asawa natin. Minsan hindi niya mapulfill yung expectation natin na siya po ang source of my happiness. Yung pala, hindi lang pala siya. Na-realize ko,
yung aking anak na si Tracy can be the source of my joy. Are you listening? Dumating yung apo ko, si Ezekiel, ibang source of happiness. Nakita ko, hindi ko na siya hinahanapan ng kung ano-ano kasi hindi na siya lang ang ginawa kong source of my joy. Yung apo ko, yung anak ko, masaya ako. Kaya pag nakikita ko yung asawa ko, hindi na ako nag-expect na pasayahin niya ako kasi masaya na ako. Kung pipiliin mo ang asawa mo, siya lang ang source ng iyong joy, madidisappoint po kayo. Kasi wala pong perfect na asawa na one day, para siyang that's entertainment mo, mabibigo ka. Try to find the Lord will provide for you. Your grandchildren can be the source of your joy. Your youngest daughter can be the source of your joy. Nag-decide po ko na hindi na ako madi-disappoint sa buhay ko sa ganong pananaw. Sabi ko, ang buong family ko ang nagbibigay ng joy sa buhay ko. Amen? Kaya, hindi narinig ng asawa ko sa akin, alam mo, I fall out of love sa iyo. Hindi niya nadinig sa akin yan. Kasi, meron akong different source of joy din hindi lang siya. And I never fall out of love with you, sweetheart. I always love you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko ini-expect na yung misis ko gagawin niya yung ginagawa niya sa akin nung siya, pinakasalan ko to, 22 years old. Ibig mo sabihin, expect ko, ilan ka na ngayon, sweetheart? 56? Ha? Yung asawa ko, 57 na to, ako 62 eh. Gusto ko ba siya mag-babe pa nung 22 pa? Iba na ho yun eh. I never expect it. Bagamat hindi na ako nag-expect na siya ngayon ay parang 22, pero she keep on, umanga ako sa misis ko, number 1, sa kanya discipline sa pagkain. Hanga ako dyan. Tinadamay niya na nga ako ngayon eh. It's time for you to change your habit. Kinokontrol niya po ako. I make a decision na hindi ko ipagpipilitan yung aming love life ng mga bata kami. Kasi it's totally different na. Ingatan niyo po yung mga unrealistic expectation. Kasi yung honeymoon phase natin po, it's over. Tapos na yun eh. Dapat mag-develop tayo ng mga bagong enjoyment. No? So, ginagawa ko po sa asawa ko ngayon, pag ako'y nag-a-abroad, sinasama ko kasi siya. Yung dalawa kami magkasama. Ang uli namin bisita, Hawaii. And doon kami sa Hawaii. Enjoy na kami doon. No? Nakita ko, may ibang pacing na talaga eh. Huwag yung mga babae, huwag kayong mag-expect sa husband ninyo na kasing sweet nung siya ay 17. Maraming utang eh, mahirap nung gawin yon. Maraming financial difficulties, mahirap gawin yon. Itono mo na lang, ha? Itono mo. Kung ano kalagayan ng husband mo o ng misis mo, let's just treat them without so much expectation. Kung ano lang yung kaya niyang gawin, mag-enjoy na kayo. Ha? Huwag na kayong super taas ang expectation. Dapat, tuwing Tuesday, may flowers expected. At pagdating ng Thursday, may chocolate expected. Pagdating ng Saturday, may biscuits. At hot tea. Ang taas ng expectation. Ang mahal pa naman ngayon ng green tea. Di ba? Gawin mo, mahalin mo ang asawa mo, huwag mo nang lagyan ng matinding expectations. And I promise you, the more you don't expect, the more they will fulfill the requirements of marriage. Amen? Ako po, ganun niya po ginawa ko eh. May mga apo na ako ngayon. May anak ako. Ini-enjoy ko po sila lahat. But I don't have that much expectation because iba na po ang buhay natin ngayon. Amen po ba? Sino rito yung uuwi na may babaguhin ka sa buhay pag-aasawa natin? Mga kapatid, palakasin natin ang ating family.
Yung ating priestly family, kailangan po tayo. Hayaang matunghayan ng Cagayan de Oro na dito sa Iglesia, narito ang magagandang pamilya. Amen. Katulad nila, nagkakaproblema, nagkakaroon ng difficulties, pero makikita nila paano natin ina-handle ang mga problemang nararanasan natin. So sa hapong ito, tumayo tayo lahat. Hawakan ang inyong asawa. Sige po, hawakan ng dalawang kamay. Ayan, harapan. Now, ready na ba lahat? Nakaharap na? You may now kiss your bride. Sige po, halika nyo na. Halika dito, para makalibre ka din ng isang halik. Gusto niyo bang makita kung paano ako humalik sa asawa ko? Halika dito, halika. Unang hawak, ganito po. Woo! Hallelujah! Salamat, Sita. Habang hawak niyo po ang kamay ng inyong asawa, sabihin mo sa kanya ang salitang ito, we can make it. Sabihin mo, we can go through this. Amen. Hawakan mo kanyang kamay at panalangin natin, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito na dinako mo kami sa lugar na ito. Lord, salamat. Nakikita namin ang kalagayan ng aming pag-aasawa. Tinutulungan mo kami sa lugar na ito. Pinapakita mo ang mga solusyon sa mga problema. Ipinapakita mo sa amin ang mga iiwasan, ang mga hindi dapat gawin. Sa araw na ito, Lord God, nakikipagkaisa ako sa aking may bahay, sa aking husband, Lord, na pagbubutihin namin ang pagiging isa bilang mag-asawa. Lord, I pray that they would renew their covenant to one another, that we will love them with all of our heart as we love our God. Lord, may you bless these couples, Lord. Preserve, protect them, O God, in the name of Jesus. Let there be no weapon that is formed against us shall prosper, Lord. Today, protect them by the blood of Jesus. Cover them by the fire of the Holy Spirit. And I pray, Lord God, that you open the doors of blessing, financial blessing, O God, business opportunity, Lord God, growth in their job and in their work, Lord. Panginoon, bless them financially, O God. Let them become a great blessing for this nation and for this church. Sa araw na ito, Ama, itinatalaga namin sa iyo ang aming mga anak, ang aming buong pamilya, magiging priestly family kami, Panginoon. At ang aming pamilya, Lord God, ay makakaranas ng favor upon favor coming from you, Lord. Lord, i-bless mo ang aming covenant na ito with you. This is a triune covenant between me and my husband, between me and my spouse, and the Lord of heaven. Today, we thank you, Lord, and we honor you. In Jesus' name, let's just worship our God. Palapakan natin si Lord ngayong hapong ito. Maraming salamat sa mensahe na binigay ni Lord sa atin sa pamamagitan ni Bishop Orial at sa Pastora Geraldine. No, habang nagsasalita si Pastora Ger at si Bishop Oriel, may isang verse na pumapasok sa utak ko. It's in 1 Corinthians 15:58. And gagamitin ko tong verse na ito para mag-challenge ng offering ngayong gabi. No, sabi dito sa verse,
Be strong and immovable. Stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, no, sa aming mag-asawa, isa sa mga bagay na pinag-usapan namin o inagreed namin bago pa man kami mag-asawa is that dapat hindi maging issue sa amin yung pagbibigay kay Lord. Bago pa man kami nag-asawa, talagang kilinaro namin sa isa't isa na pag ang tithes and offering, hindi maging issue sa aming dalawa. Because naiintindihan namin na steward lang kami doon sa panalangin ni Lord. Maging magaan ang pagbigay, maging masaya ang pagbigay kay Lord kung naiintindihan mo na binigay lang sa iyo ni Lord yan. No? Steward ka lang doon sa mga blessing ni Lord. But naiintindihan din namin na itong mga blessing na ito na binibigay ni Lord sa amin, magiging paraan siya para mapaayos ang pag-serve namin kay Lord. Amen ba? And naiintindihan na namin na may mga season talaga na dumadaan ka doon sa mga hindi kaaya-ayang parte ng buhay ninyo. But alam mo sa sarili mo na pag faithfully nagbibigay kay Lord, mababalikan mo si Lord para hingin ko anong dapat sa'yo. May isang pastor akong narinig, tayo daw na mga anak ng Panginoon, hindi natin naiintindihan kung sino tayo sa Panginoon. Sabi niya, some Christians and some children of God believe that they are beggars. But dapat nating maintindihan na tayo mga anak ng Panginoon, we are heirs of the inheritance. Beggars praise for crumbs, while inheritors or heirs praise for blessing. Kaya tayo mga declaration natin dapat, no? Dapat naka-align siya kung anong plano ni Lord sa atin at alam natin kung anong standing natin kay Lord. Na tayong mga anak ni Lord and we are authorized to receive every blessing that God has in store for us. No? Lahat tayo dinisign ni Lord, mga anak ni Lord, para hindi lang maging enough. Hindi lang mag-enjoy sa enough lang. But we are designed by the Lord to overflow in every blessing that God has for us. Amen ba? Amen, no? So, sa matag pamilya, no? Matag asawa o matag bana, as gihatagan kitag point ni Pastor Oriel Gadina do about sa finances, that we should live in security, good, naagay security, naagay freedom even in the finances. And ako yung na-learn, even ila Pastor Ayan, Pastor Chings, no, sa atohang mga leaders, that kita personally, as husband and wife, together, as we earn, no, we do business and we do, magtrabaho man ta, magnegosyo, all the income, no, nga atog yung ma-earn, which is from the Lord, no, especially kita nga mga asawa, kita gyud ang mga managers sa sulod sa mga atong mga panimalay. And we know how much income ang gasulod sa balay. And we are the one nga maga budget gyud. Pero before ang mga budget, una gyud nato buhaton is ang pag-manage gyud, no? Ang pag-secure gyud sa atohang giving, no? Tithes, offering, sacrificial giving, no? Nga atog yung mahatag diha gyud sa trabaho ni Lord. Labaw sa tanan atong mabalik gyud diha kay Lord. And it is not a financial transaction, no? Ang giving nato, it is not only a business dili siya business transaction or financial transaction. It is a declaration of lordship of the Lord in our finances and in our family. So as we give karon nga hapon together sa imuhang asawa, no? Give the best diha kay Lord as a declaration of the lordship of the Lord sa inyong marriage, sa inyong family, labaw na sa tanan, sa inyong finances. So let's pray, no? Karon nga hapon. Lord, we thank you, Lord Jesus, Lord God, for everything that we have received karon nga hapon. We thank you, Lord Jesus, sa life ni Pastor Geraldine, ni Bishop Oriel. Thank you, Lord God, for this great opportunity to receive, Lord, revelation, Lord Jesus, from your word, practical nga mga teachings, O Lord God, nagikan gid sa imuha, Lord. And we thank you, Lord Jesus, O God, nga matag-usa sa amuha, even in this area of giving, Lord, in the area of finances, there is security, there is freedom, O Lord God, as we recognize your lordship, Lord, in the area sa mga finances. As we give this afternoon, we surrender diya sa imuha. Ikaw, Lord God, ang mag-bless sa maghatag, O Lord God, and even sa muhang giving, you will multiply it
Lord, hundredfolds, Lord Jesus, sa matag mag-asawa, matag pamilya. Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give. Iya kami nagasimba kanimo, tugugog himaya ibalik kanimo. Walay makakumpara sa imong kamaayo. Iya kami nagasimba kanimo, oh Jesus. Jesus, Jesus, akong gihugyaw Isaya, ang kalipay nga way makatandi, among ibayaw isangaw, ang gugmamong nga ipabati, walay makapuli, walay makapuli. Walay makapuli, walay makapuli. Aniya kami nag-aawit kanimo. O mulukso, mulukso mo sayaw para kanimo. Walay makakumpara sa imong kamaayo. O aniya kami. Aniya kami nag-aawit kanimo. Jesus, Jesus, among gihugyaw Isaya, ang kalipay nga way makatandi, among ibayaw Isaya, ang gugma mo nga gipabati, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli. Oh Jesus, 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 oh Jesus, 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 oh we call upon your name. Jesus, among gihugyaw Isaya, ang kalipay nga way makatandi, among ibayaw Isaya, ang gugma mo nga gipabati, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli. Among gihugyaw Isaya, ang kalipay nga way makatandi, among ibayaw Isaya, ang gugma mo nga walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli, walay makapuli. Sige, once again, tuwakpakan si Lord, mga igsoon. Sa naitabo karon nga hapon. I believe you're all blessed, tama ba? Sige, no? So, let's close this with a prayer. Come on, let's all raise our hands to the Lord to give Him all the glory. Father, salamat kayo, O God, sa naitabo karon, Lord, sa Couples Fellowship for the things that we have learned, Lord, from your servant, Lord God, Bishop Oriel, Pastor Geraldine. Lord, it's our prayer, God, nga kato nga mga, Lord, pulong, Lord, God, dili ito mulabay, Lord God, sa mabat among ma-apply, Lord, sa mga marriage, oh God.
so that, Lord, we become more effective, Lord God, in serving you. Lord, I declare blessings sa tanang nga naadiri karon. Even, Lord, sa mag-uli, makaabot sila nga safe and sound. And God, it's our prayer, padayon ka, Lord, mag-move sa among kaminyoon, sa mga pamilya, Ginoo, para, Lord, mas magamit minimo for your glory. Father, imo ang tanan ani. Salamat kayo, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.